Hello po, ako po si Betchay at ako po ang makakasama nyo sa pag-aaral ng Korean para sa EPS topic. Ang EPS topic po ang test na kinukuha ng mga gustong makapagtrabaho sa Korea bilang factory workers. Meron din po tayong tinatawag na topic test. Ito naman po ay kinukuha ng mga regular na gustong mag-aral ng Korean or gustong i-test ang kanilang Korean. At kailangan din po ito sa mga gustong makakuha ng particular visa. So, yung mga estudyante po, kumukuha po sila ng topic test. Yung mga gusto magpalit ng visa, topic test din po yung kinukuha. Yung mga gusto mag-work sa gobyerno ng mga foreigners, kumukuha rin po ng topic test. Okay, ang first topic po natin ay ang Hangul Ikigi. Master Hangul, the Korean alphabet, 1. So, introduction po sa Hangul. Hangul was created in 1443 by King Sejong of the Joseon Dynasty. Noon po, ang ginagamit po ng mga Koreans ay Chinese characters. Pero yung mga hindi po nakapag-aral, nahihirapan po sila magbasa ng mga documents. Kasi medyo mahirap po ang Chinese characters. So, si King Sejong, ginawa niya po yung Hangul para makapagbasa po ang mga ordinaryong tao. Okay. So, first po ay ang vowels. Explain po natin yung vowels. Vowel letters were made like this. Yung character po na tuldok, pahaba or horizontal, pataas or vertical. So, ang vowels po sa Korean ay combination po ng isa sa mga ito. Okay? Ang consonant naman po ay base po sa posisyon ng inyong bibig pag sinasabi niyo po yung letters na yon. Okay. Syllables. Ang syllables po, or yung pantig, or sa Korean ay umjol, meron pong 4 na klase. Okay. Una, number 1, CV. C po is consonant at saka yung V naman po is vowel. Halimbawa po sa English, consonant is B. Vowel is A. Right? So, sa English, meron lang tayong 5 vowels. A, E, I, O, U. Tapos yung consonants na 21. Sa Korean naman po, may mga variation po yung vowels. So, ang total po ng vowels nila ay 21. And then, consonants naman po, kasama po yung variation ay 20. Okay, so una, consonant vowel, and then consonant plus vertical vowel, and then consonant plus horizontal vowel. So, ibig sabihin po nito, yung vowel po sa Korean ay may vertical at meron pong horizontal. So, yung vertical vowel, halimbawa, ay yung may pataas, at horizontal naman po, yung base niya ay pahaba. Okay? And then, number 2, empty consonant and vertical vowel. So, ano po ang ibig sabihin ng empty consonant? Yung syllable po sa Korean, pag vowel sound lang po yung syllable, nilalagyan po siya ng empty consonant or itong character na to, yung bilog. Wala po itong sound. Okay? Pag nakita niyo pong katabi niya yung vowel, wala pong sound yung consonant na to or yung empty consonant na to. So, consonant plus vertical vowel, consonant and horizontal vowel. Number 3, consonant, vertical vowel, at saka final consonant. And then, consonant sa taas, vertical vowel sa gitna, horizontal vowel sa gitna, and final consonant. Okay? And then number 4, empty consonant, vertical vowel, final consonant. Empty consonant, horizontal vowel, final consonant. Yun po yung mga syllable sa Korean. Ang pagsusulat po ng Korean ay nag-start sa left, papunta sa right, from top, down. Okay? So, una sa left to right, top, down.
Okay, so umpisahan na po natin ang ating lessons with the first 10 vowels. So, ang vowel po sa Korean ay mo, mo, okay? The Korean language has 21 vowels in total. There are vertical vowels, kagaya ng sabi natin, yung vertical vowels, yung may pahaba. Ganyan, vertical vowel. At yung horizontal vowels naman po ay yung pahalang. Tama ba? Okay. Pasensya na po. Basta yung vertical vowel, ayan, mula taas, pababa. Yung horizontal vowel, mula left, right. Okay? Okay, vowel pronunciation. So, vertical vowels dito sa side na to, horizontal vowels dito sa side na to. Ito po yung first 10 vowels. Kaya nang sabi ko, there are 21 vowels sa Korean language. Pero madali lang po itong i-memorize. Hindi po siya ganun kahirap. Okay, number 1, yung character na to, vertical vowel po lahat to. Remember, vertical vowel, horizontal vowel. Okay, first is I, A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, U. Ito po yung sinasabi nilang walang equivalent sound sa English. At nasasabi natin to sa pamamagitan ng pagdikit ng ating mga ngipin. Tapos sabay sabi ng U. Pero hindi bilog ang ating bibig. Okay. Tingnan po natin ang pictures na to. So, pag binigkas po natin ang A, nakabukas po ang ating bunganga. A. Ito naman po ay O. O. Medyo O, pero hindi bilog. Okay? O. Ito po ay U. U. At ito naman ay O. O. I. I. At U. U. Gaya po na sabi ko kanina, para makuha natin ang sound na ito, pagdikitin natin ang ating ngipin. Tapos sabay sabi ng U, pero hindi bilog ang ating bibig. U. U. Okay? So, pagkatapos naman po noon ay meron tayong mga characters na ito na halos pareho nung naunang characters. So, halimbawa yung A. Pag naglagay pa ng isang guhit, ang sound niya ay nagiging Ya. Okay? So, paano po natin sinusulat ang ating vowels? From top to bottom, mula taas, pababa, at from left to right for the horizontal vowels. So, umpisahan na po natin na magsulat ng ating mga vowels. So, advice ko po, habang sinusulat po natin ang ating mga vowels, ay binibigkas din po natin sila para mas madali natin silang matandaan. So, narinig natin ang ating sarili na sinasabi natin yon. So, that's for listening. And then, sinasabi natin, that's speaking. Nagsusulat tayo, that's writing. And binabasa natin, so that's reading. Okay? So, mas marami tayong variables na or skills na ginagamit, mas madali natin matatandaan yung mga pinag-aaralan natin. Okay, first one is the letter E. So, ang sound nito ay E. Mula taas, pababa. Okay, E. 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 Next po ay A. Okay, mali yata yun. Naging arrow siya. A. 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 Next, dalawang guhit. So,
ang sound niya ay merong letter Y sa harap. So, ya. 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 So, okay lang po kung hindi perfecto ang ating pagsulat sa umpisa. Pag nag-practice naman po tayo, matututunan din natin yan. Or gaganda rin yung sulat natin. Next ay O. So, ito po ay hindi O. Para siyang O, pero parang A. Magkasama sila. Ganun. So, O. 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 Next is Yaw. 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 So, tapos na po natin yung first 5 na vertical vowels. Sa horizontal vowels naman po tayo. Gaya po na sabi ko, ang pagbigkas po nito, dapat yung ngipin nyo nakadikit, tapos sabihin nyo yung U, pero hindi bilog ang ating bibig. Next. O. Yo. 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 U. 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 You. 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 Okay, so tapos na natin isulat ang ating first 10 vowels. Ngayon naman po, pag ang syllable po natin ay vowel sound lang, kailangan nating lagyan ng empty consonant sa harap or taas na nito. So, kung sa vertical vowel po, yung empty consonant ay nilalagay sa left. Pag sa horizontal vowel naman po, ang empty consonant ay nilalagay sa taas. Remember, ang consonant po na ito ay wala pong tunog pag sinulat siya bago yung vowel sound. Okay? So, marami po nagre-request na lagyan ko daw ng romanization para mas madali nilang tandaan. So, gagawin po natin yan. Okay, so dito po ay isusulat po natin yung syllable. Yung vowels are as syllable sounds lang po. Okay? So, number 1, yung E. Okay, dito ko po isusulat yung romanization niya, yung sound niya pag romanize. E. E. Remember, ito po ay empty consonant, ibig sabihin wala siyang tunog. E, E, E. Next ay A. A, 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 A. Ya. 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 O. 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 Yo. 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 Pag niromanize po ito ay U. 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 U.
Next, O. 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 Yo. 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 U. 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 At ang panghuli, U. 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 Okay, so yan po ang ating first 10 vowels. So, gaya ng sabi ko, para mas madali nating tandaan, habang nagsusulat tayo, binabasa rin natin at sinasabi natin. Okay? At sa umpisa po, kung medyo mahirap, okay lang yan. Practice po tayo. Sa pagpa-practice, mas madali natin makakabisado. Okay? So, ito po yung first 10 vowels ng Korean alphabet. So, susunod naman po ay yung next 11 vowels. Hanggang sa muli!